Tara samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na minsan. Ang pinakamadilim na sikreto ay nagtatago sa pinakamasasayang okasyon. Balikan natin ang taong 1999 sa probinsya ng Nueva Ecija, kung saan ang isang masayang selebrasyon ay biglang nabalot ng trahedya. Isipin nyo, gabi ng pista, maingay ang paligid, may tugtugan, tawanan at kwentuhan. Sa isang sulok, masayang nagiinuman ang tatlong magkakaibigan, sina Mang Berto, Mang Cardo at Mang Lito. Tatlong magsasakang magkakasama sa hirap at ginhawa. Ang kanilang samahan ay subok na ng panahon at ang inuman ay paraan nila para mag-relax matapos ang maghapong pagod sa bukid. Pero sa gitna ng kanilang kasiyahan, may isang bote ng alak na napunta sa kanilang lamesa. Hindi kanila, pero dahil sa kalasingan hindi na nila pinansin. Akala nila bigay lang ng ibang kakilala. Sunod-sunod na tagay, kwentuhan at halakhakan. Pero maya-maya lang, biglang humilab ang tiyan ni Mang Berto. Nahihilo, nagsusuka at parang pinipiga ang kanyang sikmura. Sumunod si Mang Cardo, halos pareho ang sintomas. At hindi nagtagal, bumagsak na rin si Mang Lito. Nagkagulo ang buong pista. Ang masayang gabi ay naging isang bangungot. Isinugod sila sa ospital, pero huli na ang lahat para kay Mang Berto. Binawian siya ng buhay. Si Mang Cardo at Mang Lito naman ay kritikal ang lagay, nakikipaglaban sa kamatayan. Kinumpirma ng mga doktor, laso ng sanhi, isang malakas na pestisidyo na karaniwang ginagamit sa palayan ang inihalo sa inuming pumatay kay Mang Berto at muntik ng kumitil sa dalawa pa niyang kasama. Agad nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. Sino ang may motibong lasunin ang tatlong magkakaibigan? Unang tiningnan ng background ni Mang Berto ang nasawi. Lumabas sa investigasyon na mayroon pala siyang nakaalitan kamakailan lang. Isang kapwa magsasaka na ang pangalan ay si Ruben. Ang ugat daw ng kanilang away, selos at pera. Nagkaroon daw sila ng hindi pagkakaunawaan sa boundary ng kanilang lupa at may mga usap-usapan din na nagseselos si Ruben dahil sa atensyon na nakukuha ni Mang Berto mula sa isang babae sa kanilang lugar. Agad na hinanap si Ruben. Naging main suspect siya. Tila lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. May motibo at may paraan para gawin ang krimen. Para sa marami, kaso sarado na. Si Ruben na ang salarin. Pero habang mas lumalalim ang investigasyon, may isang detalye na hindi mapakali ang mga pulis. Sa gabing iyon ng pista, nasaan nga ba si Ruben? May mga testigo na nagsabing nasa ibang bahagi siya ng baryo, kasama ang kanyang pamilya, malayo sa pinangyarihan ng krimen. Alibi. Isang matibay na alibi. Kung hindi si Ruben, sino? Dito na nagsimulang maging mas komplikado ang lahat. Binalikan ng mga investigador ang bawat detalye ng gabing iyon. Sino-sino ang mga nakasama ng mga biktima? Sino ang mga lumapit sa kanilang lamesa? Sa gitna ng paghahanap ng kasagutan, napansin nila ang isang tao na palaging nasa paligid-ligid, tila nagmamasid pero hindi nakikisali. Isang taong malapit sa mga biktima kaya hindi pinaghihinalaan. Siya si Mang Boy, ang pinsan mismo ni Mang Berto. Si Mang Boy ay kilala bilang isang tahimik at palakaibigang tao. Walang sino man ang mag-aakala na kaya niyang gumawa ng ganoong klaseng karumal-dumal na krimen. Pero bakit siya? Ano ang kanyang motibo? Dito na unti-unting nabuklat ang isang mas madilim na kwento. Lumalabas na matagal na palang may inggit si Mang Boy sa kanyang pinsan na si Mang Berto. Sa paningin niya, palaging mas angat si Mang Berto. Mas masipag, mas kinikilala sa komunidad at mas maganda ang takbo ng buhay. Ang inggit na ito ay parang lason na unti-unting kumain sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya palagi siyang nasa anino ng kanyang pinsan. At ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit ay isang usapin sa mana. May isang maliit na lupain na ipamamana sa kanila. At narinig ni Mang Boy na mas malaking parte ang mapupunta kay Mang Berto. Para sa kanya, ito na ang sukdulan. Ang inggit ay naging galit at ang galit ay naging isang plano, isang masamang plano. Sa gabing iyon ng pista, nakita niya ang perpektong pagkakataon. Alam niyang magiinuman ang kanyang pinsan at mga kaibigan nito. Sa gitna ng kasiyahan at kalasingan, walang makakapansin. Naghanda siya ng isang bote ng alak na may halo ng nakamamatay na lason.
Gamit ang pagkakataon na abala ang lahat, palihim niyang ipinalit ang bote sa lamesa ng mga biktima. At pagkatapos, umupo siya sa dikalayuan, nagmamasid at naghihintay na magkabisa ang kanyang lason. Ang masaklap pa, dahil sa alitan ni Mang Berto at Ruben, naisip niyang ito rin ang perpektong paraan para mailigaw ang investigasyon. Ituturo ng lahat si Ruben at siya ay mananatiling malinis. Isang plano na halos naging perpekto, pero nagkamali siya. Ang mga matang mapanuri ng mga investigador ay hindi pinalagpas ang kanyang mga kahina-hinalang kilos. Nang komprontahin ng mga pulis si Mang Boy, una siyang tumanggi. Ngunit nang ipresenta sa kanya ang mga testimonya ng mga nakakita sa kanya malapit sa lamesa ng mga biktima at ang mga inconsistency sa kanyang mga salaysay, unti-unti siyang bumigay. At sa huli, inamin niya ang lahat. Inamin niya ang paglalason hindi lang sa kanyang pinsan, kundi pati na rin sa dalawa pang inosenteng tao na naging collateral damage lang ng kanyang galit at inggit. Ang trahedya sa Nueva Ecija noong 1999 ay isang malagim na paalala. Minsan, ang tunay na kalaban ay hindi ang taong hayagan mong kaaway. Minsan, ito ay ang taong pinakamalapit sa iyo, nakangiti sa iyong harapan. Pero sa loob-loob ay may itinatagong lason. Ang inggit, kapag hindi na kontrol, ay kayang sirain hindi lang ang isang tao, kundi ang buong pamilya at komunidad. Isang kwentong nagpapatunay na ang pinakamatamis na alak ay maaaring maglaman ng pinakamapait na lason. Salamat sa panunood. Kung may mga kwento kayong gustong ibahagi, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito. Hanggang sa muli.